we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Usa ka magtutudlo nga Mindanawan nga anaa sa Taiwan. Nakabati og kalisang dihang mitay-og ang magnitude 7.2 nga linog kaganinang buntag. Kaso sa pertussis o whooping cough sa Northern Mindanao, ana-ana sa unom. Cagayan de Oro City, limitado kuno ang supply sa bakuna kontra pertussis. Usa ka ektaryang sakop sa kabukiran sa Barangay Sinuron sa Santa Cruz, Davao del Sur nga anaa sa tiilan sa Mount Apo, nasunog. Og water tubing sa Maitom Sarangani, perfect activity karong summer. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Kitay og magnitude 7.2 nga linog ang Taiwan kaganinang buntag. Usa ka magtutudlo nga Mindanawan nga anaa nagtinir sa maong nasod misaysay sa iyang kasinatian. Samtang Office of Civil Defense Region 11 andam gihapon bisan wala nalakip sa gipaubos at tsunami warning ang Davao Region. Atong sayron sa report ni Kent Abrigana. Makita ang pag-uyog sa mga suga sulod ni ining factory sa Taoyuan City, Taiwan. Kini atol sa kusog nga linog 7:58 kaganihang buntag. Busa, gikan 10th floor. Gidayong nanaog ang mga empleyado sa maong factory aron mobakwit gikan sa maong building. Sa CCTV footage sa OFW nga gikan Davao Oriental nga si Kent Hamandre nga naa karon sa New Taipei, Taiwan, makita ang pag-uyog ug pagkahulog sa mga gamit atol sa pagtayog. Sa usa pa ka video, makita kini usa ka building sa Hualien City nga daw matumba na human nga nahugno ang pundasyon niini. Nanggaos sab ang mga trabahante sa usa ka building sa Hualien City, human nangaliki ang mga bungbong. Saysay ni Kent, padulong na unta siya sa eskwelahan kung asa siya nagatudlo sa usa ka elementary school, dihang naitabo ang linog. Lami kay mudagan sa sa kalsada kay since ang kalsada is plain man siya, wala yung mga buildings, layo sa buildings. Pero na may mga sakyanan, so wala, na-shock gyud ko, like na-freeze kadali. And then nagtanaw nila ko sa building like, hala, mahugno naman siguro ni. Hinoon, nagpadayon gihapon ang ilang klase. Apa na kasi nati gihapon sila og mga aftershock human sa kusog nga linog. Parang ikaduha nga aftershock, first aftershock, and then ikaduha, like after 1 hour or 2 hours na napoy linog, pero dili na gid siya kusog. Ginagmay na lang, pero hadlok gyapon. Sa tala sa Japan Meteorological Agency, magnitude 7.2 nga linog ang miigo sa Taiwan kung asa anaa sa Hualien City ang epicenter niini. Dayon nga mipagula og tsunami warning ang FIVOC sa 23 ka lugar sa nasod, kung asa nalakip ang pipila ka lugar sa Davao Region. Apan pagpaklaro sa Office of Civil Defense 11, nga dili lakip ang pipila ka lugar sa Davao Region sa tsunami alert. Apparently, there is a discrepancy of the advisory on tsunami warning released by FIVOC. So the first one was nagsulti nga appeal ang Davao Region, but it is corrected immediately, and now we stand by the current advisory na wala tayo labot. Sa ulahing advisory, ang mga coastal area nga atbang sa Pacific Ocean sama sa Isabela, Batanes Group of Island, Cagayan ug Ilocos Norte ang nalakip sa updated nga tsunami warning sa FIVOC. Hinoon, kanunay nagahimo og programa ang OCD-11 aron mamahimong andam ang publiko kung dunay mahitabong linog o tsunami. We are constantly having drills, no? Tsunami drills, national simultaneous earthquake drill. Ginaplastar na akong programa. Ginatutluan na akong provincial and city disaster officers how to design a tsunami drill. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ipagula na sa korte sa Davao City ang warrant of arrest
batok kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing 5 pa ka akusado sa kasong sexual abuse. Ani ang report ni John D. Esteban. Niadtong Lunes, April 1, gipagula ni Regional Trial Court Branch 12 Presiding Judge Dante Baguio sa Davao City Prosecutor's Office ang pag-issue warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Ang pag-issue warrant of arrest ni RTC Branch 12 Presiding Judge Dante Baguio may kalabutan sa kasong sexual abuse batok kang Kibuloy sa usa ka 17 anyos niadtong 2011. Gawas kang Kibuloy ginapaaresto sa banglaing 5 pa ka akusado nga sila Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada ug Sylvia Semanyes. Ang kaso mao ang kalapasan sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa maong order, nakalatid nga niadtong March 14 ning tuiga pa gi-issue ang warrant of arrest. Human nakita nga dunay probable cause o igong basihan ang korte sa reklamo batok sa mga akusado. Apan miapila ang kampo ni Kibuloy nga suspendihon kini pinaagi sa pag-file og motion for reconsideration sa Department of Justice. Apan wala makarawat og resolusyon ang korte gikan sa DOJ labot ini. Sulod sa gitaganang panahon, maong gimando na ang pag-issue sa warrant of arrest. Ang Police Regional Office 11 miingon nga adlaw Miyerkules gipahigayon ang pulong alang sa pag-serve niini batok kang Kibuloy ug ubang akusado. Ang challenge karon is ang pagpangita kung asa siya banda. Same as samo ang challenge po gihapon sa other warrant of arrest nga na-receive po namo. Apil na po to sa amo ang ikandakan og intelligence monitoring kung napabud sila sa Davao. Kung mahibaw-an na mo ang information nga nasa laing lugar mo, connect pud mi dito na police station or headquarters. Kahinumduman nga ning bag-ulang, nangayo na og police assistance ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa pag-aresto kang Kibuloy tungod sa wa pagtambong niini sa Senate hearing kalabot sa susamang kaso sa sexual abuse. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Breaking news mga kapuso, karong hapon lang, 3 sa 5 kalakip sa warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy giaresto na sa NBI. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ana-ana sa kustodiya sa National Bureau of Investigation Region 11 ang 3 ka akusado sa kasong child abuse nga gikalimbigitan sab ni Kingdom of Jesus Christ founder and leader Pastor Apollo Kibuloy. Ang 3 sakop sa pastor ug opisyal sab sa nasangpit nga simbahan. Unang giserve ang warrant of arrest batok kang Crescente Canada nga kapitan sa Barangay Tabayong, Davao City sa iyang Pinoy-anan. Samtang ang laing duha nga duna sa warrant of arrest kasi sila Pauline Canada ug Sylvia Semanyes misurrender sa NBI Region 11 karong adlaw. Sumala niya NBI Regional Director Attorney Arcelito Albao, wala si Kibuloy sa iyahang resort sa Samal Island, Davao del Norte, sa Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin ug sa Prayer Mountain niini sa Barangay Tamayong dihang giserve ang warrant of arrest batok kang Kibuloy karong hapon. Kini panisikad sa gipagulang mando sa pag-issue sa warrant of arrest sa RTC Branch 12 batok kang Kibuloy ug sa laing 5 pa ka kaubanan niini sa kasong child abuse sa 17 anyos nga babae niadtong 2011. Gawa sa child abuse mag-atubang sab og kasong sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy. Karong hapon lang Sarah, baguhay lang gyud nakapiyansa ang 3 ka mga dinakpan sa kantidad nga 80,000 pesos. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Kapin 700 ka kaso sa dengue ang natala sa General Santos City sa unang 3 ka bulan karong 2024. Samtang ang barangay nga adunay pinakadaghang kaso sa dengue, mas gipakusgan ang ilang mga lakang aron batukan ang maong sakit. Ang report ni Abby Caballero. Sa 26 ka barangay sa General Santos City, 749 na ka-dengue cases ang natala as of April 1, 2024. Mas taas og 4% itandi sa ihap sa samang period sa milabayng tuig. Sumala sa City House Office, sagad sa mga nagsakit og dengue, mga bata 10 anyos pa ubos. Sa maong ihap, ang Barangay Kalumpang ang nakatala og labing taas nga kaso sa dengue sa syudad, kung asa 112 na ang natala gikan Enero hangtod April 1 karong tuiga. Lakip dinhi ang duha ka anak ni Miralona. Sila yung mga patlak na pula, ma'am. Tapos nag-adto ko sa center namo sa barangay.
Tapos gitest siya, napasisip sa dengue. Ug ang 11 anyos nga apo ni Arlene. Balik-balik yun iyang kalintura. Pait kay makasakit dire ma'am oy. Ang maong mga banay nakapuyo sa usa ka compound dinhi sa Pro Christian sa nasangpit nga barangay. Busa gipaspasan sa barangay health workers ang pagpahigayon og misting operation aron mamatay ang mga lamok nga dunay dalang dengue. Mga tanom, eskinita, kanal ug basurahan wala gayud ka ikyas. Kining Pro Christian ang duna matud pay pinakadaghang kaso sa dengue dinhi sa barangay Kalumpang. Busa nanawagan ang taga-barangay ngadto sa mga residente nga kanunay manglimpyo sa ilang palibot, hilabi pa sa mga kanal. Tayo good ma'am nga wala gipasagdahan lang nga may tubig, then gipuy-an siya mga lamok, then mga botilya, kanang mga baldi. So didto gyud ma'am ang daghan kayo nga makita nimo nga gipuy-an sa lamok. Aron di na managhan pa ang kaso sa dengue sa maong barangay, padayon ang regular nga misting operation o cleanup drive sa barangay health workers. Subling pahimangno ngadto sa katawhan nga batasanon ang 5S kontra dengue, nga mao ang search and destroy, self-protect, seek early consultation, support fogging ug sustain hydration. Dapat magtinabangay ta para kamo man lang gyapon ang magsaper. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Kinabantayan karon sa Zamboanga City LGU ang mga operator lakip driver sa mga tricycle human makadawat og reklamo ang ilang buhatan nga dunay naga-overcharge o manubra og singil sa pamiliti sa mga pasahero sa syudad. Tungod ini subling nagpagula og official fare matrix ang Tricycle Adjudication Board ubos sa City Ordinance number 617. Subay sa fare matrix, 35 pesos ang initial fare alang sa usa ug duha ka mga pasahero sa unang usa ka kilometro. 10 pesos sab ang dugang nga plite matag pasahero kung tulo pataas. Gawas na ini dunay dugang nga 10 pesos nga plite sa kada musunod nga kilometro. Apan magpabilin gihapon ang fare discount sa senior citizens, persons with disability ug mga estudyante. Pwedeng ireklamo sa mga pasahero ngadto sa Tricycle Complaint Desk ang mga driver nga maningil nga lapas sa gipagulang fare matrix pinaagi sa pag-message sa ilang social media accounts o pagtawag sa mga numero nga naka-flash sa inyong TV screens. Ugaling dunay magmasinupakon, posibleng makamulta og 2,000 pesos ang operator og 2,000 pesos sab ang driver ug posibleng matanggalan og prangkisa. DOH Region 10 nakatala og unom ka mga kaso sa pertussis o whooping cough. Samtang Cagayan de Oro City, limitado na ang supply sa pentavalent vaccine nga maoy nagunang pangontra batok pertussis. Ani ang report. Sa nagpadayon nga monitoring and surveillance sa Department of Health, Regional Epidemiology Surveillance and Disaster Unit sa DOH-10, ana-ana sa unom ang natalang kaso sa pertussis o whooping cough sa Northern Mindanao sukad Enero hangtod Marso karon tuiga. Mao kinang gikumpirma ni Dr. Jasper Kent Ola, ang Resdro Officer sa DOH-10. Duha niini ang konfirmado, duha pod ang ato ang pending ug duha ang ato ang negative ang ato ang result. No, so ang distribution ani isa sa Misamis Occidental, isa sa Misamis Oriental, isa sa Bukidnon, tulo ang Cagayan de Oro. Ang unom ka mga pasyente, pulos na edad og 1-year-old paubos. Hinoon anaala sila sa maayong kahimtang ug ang uban nakagawas na sa ospital. Nahatagan na sab ang mga pasyente og kumpletong dose sa pentavalent vaccine nga mao'y nagunang pangontra sa pertussis. Samtang sa Cagayan de Oro City, limitado kuno ang supply sa pentavalent vaccine sa syudad. Sumala ni City Health Officer Dr. Rachel Dilla. Anaan na lang sa 2,000 ka mga doses ang anaa karon sa buhatan sa CHO. Sa pagbisita sa GMA Regional TV1 Mindanao sa tulo ka mga dagkong barangay health center sa syudad, ilang gikumpirma nga pipila ka adlaw na nga wala sila'y bakuna batok pertussis ang barangay Lumbia ug barangay Kauswagan Health Centers nga adunay kapin 30,000 ka mga residente. Sa miaging simana pa wala na stock sa bakuna. Nakatagami last week og pentavalent. Oo, then gi-prioritize lang namo ang katong wala pa gid matagai. Wala pa sa first dose. So nakahatag mi dagan last week. Then nahurot pud siya. More or less mga pila to? Dose. Kato nato sa mga 40. Tungod niini, nabalaka ang inahan nga si Rochelle Codrega. Tungod 5 na ka bulan ang iyang anak, apan wala pa gihapon na bakunahan kontra pertussis. Samot na karon nga dagan ka kugo sa iya ha. Masilingan nga na mga parinti. Galikay pod ko kay para dili siya makuha na sakit ka ng pertussis. Dili man ni siya kay sa
Cagayan de Oro lang, dili lang po niya sa tibuok Region 10, but the entire country naatay mga limited na availability sa ato ang vaccine. Limitado ang supply pero gapaningkamot ang syudad na gipanguluhan sa atong Mayor Clarix Uy na mabakunahan gyud ang mga kabatanunan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Gipasabot sa Davao City Police Office ang pag-relieve sa pwesto sa 8 ka pulis kinsa lakip sa milusad sa managlahing drug bypass operation sa Davao City nga gikamatay sa 7 ka drug suspect. Kini human mideklara og gyera kontra droga si Mayor Baste Duterte. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Davao City Police Office Director Police Colonel Richard Badang, gipasabot sa opisyal nga ang 8 nga natanggal sa pwesto ana-ana sa Admin Holding Center sa DCPO. Ang 8 nalakip sa mga milusad sa managlahing drug bypass operation kung asa 7 ka suspect ang napatay tungod misukol matud pa sa otoridad. Ang maong ihap nagsugod niadtong March 22 kanus ang nagdeklara og war on drugs sa syudad si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Atol sa formal nga paglingkod ni Badang isip bag-ong City Director. Sumala ni Badang, nakasumite na og mga dokumento ang 8 ka pulis nga na-relieve nga gipangayo sa Regional Investigation Affairs Service sa PRO 11 alang sa ilang investigasyon. Ilagay lang natin muna dito sa Admin Holding Center ng Davao City Police Office for them anytime na darating yung investigador, available sila. So far naman is they already submitted yung explanation nila and any documents pertaining to the incident na-submit naman namin. We're just waiting for the formal investigation ng IAS. Gibarugan ni Colonel Badang nga magpabiling agresibo ang pagpatuman sa kampanya batok illegal nga droga sa syudad apan gisiguro nga misubay sila sa balaod. Andam sab sila sa investigasyon sa Commission on Human Rights nga daan ang nagparehag og kabalaka sa war on drugs sa syudad. We promise to observe during our police operation yung utmost respect sa human rights. And we will follow yung police operational procedures namin and we are very transparent to any kind of investigation. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Human ang napulo ka adlaw nga temporary closure sa Mount Apo, nagpagula og bagong kamanduan ang Protected Area Management Board kon Pambi nga lugwayan ang closure hangtod sa katapusan sa Abril. Ani report ni Argil Relator. Sa bagong advisory nga gipagula sa DENR 11, na desisyonan matud pa sa Protected Area Management Board kun Pambi nga i-extend hangtod sa April 30 karong tuiga ang temporary closure sa tanang trails ug access points sa Mount Apo alang sa trekking ug camping activities. Una na gibutyag nga apektado sa El Nino ang Mount Apo. Busa, gikinahanglan kining sirad-an una aron malikayan ang bushfire ug uban pang risgo sa ecosystems nga hatod sa sobrang init nga panahon ingon man masiguro sab ang kaluwasan sa mga bisita. Sa Santa Cruz Trail, padayon matud pa ang istriktong monitoring sa Santa Cruz Tourism Office alang sa pagpatuman sa kamanduan sa Pambi. Ang mechanism for monitoring is among involve ang community. So community-based din siya. Meaning, kung na ay mga illegal trekkers na moadto sa community palanggaan, dito palanggaan sa ato ang area, sa Colan, masangit na lagi na sila makaproceed. Sanglit walay guests na himong higayon alang sa mga miyembro sa Porters Association sa Sibulan, Santa Cruz nga upailawom sa Basic Life Support Refresher Training. Ang mga Apo is a major climb destination. More often than not, may mga cases mga injured na climbers, kailangan sa kahon sila dito, rescueon. So ang atong first order of mga responders, ang katulad na po ang mga locals at mga porters na dito. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka forest fire ang naitabo sa Santa Cruz, Davao del Sur kagahapon. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil.
Sara, nasa gibana-bana ang usa ka hektarya kalasangan nga sakop sa Barangay Sinoron sa Santa Cruz, Davao del Sur ang nasunog. Sumala sa BFP, misaka ang ihap karon sa mga grass fire nga nahitabo tungod sa init kaayo nga panahon. Alas 2 Martes sa hapon, makita ang puti nga aso gikan sa bukirong bahin sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sumala sa BFP, dunay nahitabong forest fire sa ubos nga bahin sa Barangay Sinoron sa maong lungsod. Pasaka ang kalayo patabok sa kasikbit nga Barangay Binaton. Palisuray matud pa ang pagresponde sa kabombiruhan tungod sa kabakilid, walay tarong nga dalan ug kataas na sa parte sa bukid nga dunay sunog. More or less mga naasya sa mga 1 hectare ang involved dito. Unya gipaningkamutan na mapalong sa ato ang mga personnel no, sa Santa Cruz Fire Station gamit ang kaning fire broom, gibunal-bunalan lang nila. Unya most ang involved nato dito is mga mga sagbot sir no dito sa katong area. Pagkagabi ina napalong ang sunog, parayon pa ang investigasyon sa kabombiruhan sa tinubdan sa kalayo. Tungod sa nasinating kainit sa panahon, taas matud pang risgo sa grass fire. Sa datos sa BFP 11, gikan sa 33 ka insidente sa grass fire o rubbish fire niadtong Pebrero sa tibuok Davao Region. Ni saka kini sa 148 sa bulan sa Marso, di inatala sab ang pagsugod sa sobrang init nga panahon. Mostly sa mga sagbot karon og mga dahon no, laya siya. So gamay lang nga even kanang cigarette butts no nga nagasiga pa nga ilabay nato sa kasagbutan no, pwede siyang maging cause sa ginatawag nato nga grass fire or forest fire. So dako gid og dako og tsansa tungod sa kainit sa panahon. Sara, dugang pahimangno sa mga otoridad nga sundon gayud mga fire prevention and safety tips aron nga mahilayo sa sunog dili lamang karong bulan sa Marso nga fire prevention man kundi sa matag adlaw-adlaw. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Usa ka langyaw ang napalgang wala nay kinabuhi sulod sa iyang balay sa El Salvador City. Ang biktima puno og samad dinunggaban sa lawas. Ani ang report? Naligo na sa iyang kaugalingong dugo ug nagbuyod na diyang napalgan ang usa ka New Zealand national nga si Gary Walsh sulod mismo sa iyang balay sa Barangay Amoros, El Salvador City niadtong adlaw Miyerkules. Sumala sa kapulisan ang biktima ang nakahiagom og daghang samad dinunggaban sa nagkalain-laing parte sa iyang lawas. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kauban sa biktima ang iyang live-in partner, dihang nahitabo ang insidente. Allegedly, nananghid nga magluto. Pagkahuman sa 15 minutes, nagdala na ang live-in partner padulong sa iya, dala ang pagkaon kay ipapanihapon. Mao na to iya na diskubrihan, sir. Blanco pa karon ang kapulisan sa suspect sa krimen tungod wala kunoy CCTV ang palibot sa panimalay. Wala sab kunoy nawala nga mga gamit sa biktima. Atong panawagan no, kinsa man tong dunay mga impormasyon lang kabahin sa maong insidente. Hinaot nga dili magpanuko og kontak sa atong opisina. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Subling ni pirma og kontrata sa GMA Network si 24 Oras anchor Mel Tiangco. Nagpasalamat sab kini sa televiewers nga padayong nagatutok sa ilang programa. Ani report. Sulod sa kapintulo ka dekada, usa ang iyang pangalan ug tingog sa madungog nga nagahatod og balita ug istorya sa mga Pilipino. Gikan sa saksi. Hangtod sa nahimong usa sa mga pinakaunang anchor sa numero 1 news program sa nasod, ang 24 Oras. Ug karong 2024, subli niyang gisilyuhan ang padayon nga paghatod sa mas dakong misyon ug halapad nga pagserbisyo sa nasod. Tungod subling mipirma sa kontrata, si Kapuso News Pillar Mel Tiangco, isip anchor sa 24 Oras. Gipangunahan kini nila GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, ug Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here, in GMA and in GMA Kapuso Foundation.
ay hindi lamang icon, kundi isang institusyon na. Sapagkat ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alam ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help, kung hindi tunay at totoo. We are very happy sa kanyang pagpirma ulit ng kontrata sa ating network. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Chanco as a kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. Sinabi nga ng aming chairman, you're the face of the Kapuso Foundation and no one can change that. You are inspiration not only for those on cam but behind cam. Again, Tita Mel, thank you, and we are so proud to have you continue as our anchor for 24 Oras. Mitambong sab sa contract signing sila GMA Integrated News Consultant Grace de la Peña Reyes ug Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva ug ubang opisyal sa GMA Integrated News. Nahimong emosyonal si Mel samtang ginalantaw ang congratulatory message gikan sa iyang kaubanan sa GMA Integrated News. Ako man din po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga opportunities that had opened to me because of my stay in GMA. At ang pinakamabigat na nga sa lahat na yan ay ang pagtatatag ng GMA Kapuso Foundation. Napakasarap yung nagtatrabaho ka na, nabibiyayaan ka pa sa langit. Wala sab gikalimtan ni Mel nga pasalamatan ang mananaway nga duha ka dekada nang mitutok sa 24 oras ug ang kontribusyon niini sa laing hugna sa GMA Integrated News. Mula sa kaibuturan ng puso ko, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa 24 oras. At patuloy po namin gagampanan ang aming tungkulin para sa inyong lahat. Saan man lugar kayo, nasaan sa buong mundo, kayo'y makakaasa. At inyong mapagkakatiwalaan talaga ang 24 oras. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tungod sa grabing kainit sa panahon, nagpatuman sab og suspensyon sa in-person classes ang Kidapawan City ug pipila ka lungsod sa South Cotabato. Ang LGU-2P gisuspinde ang afternoon in-person classes sa preschool hangtod secondary sa public ug private schools gikan April 3 hangtod April 12 karong tuiga. Wala say afternoon classes ang tanang level sa mga tulunghaan sa Banga, South Cotabato sukat April 1 to 15. Wala say afternoon classes ang tanang level sa mga tulunghaan sa Surala karong adlaw April 3. Samtang walay in-person classes matag Martes ug Huwebes sa Nurala sugod April 3 to 12. Sa Santo Niño, walay afternoon classes ang tanang level sa public ug private schools sugod April 3 to 8. Samtang gisuspinde sab ang in-person classes sugod April 3 hangtod April 5 sa Kidapawan City. Sumala sa LGU, pwede sab daw magsuspinde og klase ang mga anaa sa kolehiyo, depende sa desisyon sa school management. Karong ilabihan ang kainit sa panahon, perfect activity ang water tubing sa Maitom, Sarangani. Ato kining suruyon, uban ni Jestoni Humamil. Pinasahing adventure ba ang inyong ginapangita karong summer mga kapuso? Let's go water tubing din sa barangay New La Union, Maitom, Sarangani. Una mimisabak sa adventure, safety first. Life vest? Check. Helmet? Check. Doon na sa orientation ng mga river guide kanamo ug gitudloan sa saktong pagbalanse. Ang importante po nating gagawin pag nandun na po tayo sa tubig ay yung pagbalance po ng ating katawan. Tara! Subukan natin mga kapuso! Pila ka minuto sab ang among gibiyahe sakay sa habal-habal og 10 to 15 minutes nga trekking. Una na mo naabot ang starting point. So finally we're here mga kapuso, so direta mag-start. Itong starting point. And the adventure begins.
Hands-on ang mga river guide alang sa safety sa mga turista. Doon na pa'y natikalbong. Human sa halos sa oras nga tubing, makita sa naong sa mga turista ang kalipay. Okay ra kayo yo, sakit kay diri o, pero worth it kay nindot kay diri tumo diri. Kumusta ang experience sa water tubing? Gwapo kayo, kanang excited kayo. Lingaw kayo? Lingaw kayo. Basta may nahagba ka to sa babaw din ha? Oo, nakainom kong tubig. Pero so far? Okay kayo. Hinoon kampante sila sa mga river guide kinsa miagi ug usa ka bulan nga pagbansay. Sama ni Noel nga 8 ka tuig na sab isip river guide. Sa training namin sir is 1 month bago po kami nagsalang. Yes, opo sir, hindi talaga pwede na mag-guide kaya walang training po. Ang atong mga river guide sir, trained yun na sila. Gi-sponsoran na sa Department of Tourism ang ilang training. Mga rescuer po na sila sir. Sumala pa, kapin 2 ka dekada na ang maong water tubing resort. Kay diri mong sa mong lugar, bugnaw tapos nindot ang magtampisaw dito sa sapa. Ang ato ang 2.1 kilometers sir, 300 pesos tapos ang atong 4.6 500 sir. Alang sa mga gusto lang mag-chill, pwedeng maligo ug magpabugnaw sa sapa ug pool sa resort. Ug pwede sa matilawan ang sikat nga delicacy sa maitom nga mao ang fried bangsi ug uban pa. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Nabatikdan karon ng pagsaka sa presyo sa karneng baboy ug manok sa Bangkerhoan Public Market sa Davao City. Sa monitoring sa GMA Super Radyo Davao sa Bangkerhoan Public Market sa Davao City, pipila ka adlaw human ang pag-obserba sa Semana Santa. Base sa mga namaligya sa mga palengke, ang presyo sa pernas sa karneng baboy anaa sa 310 pesos matag kilo, gikan sa 290 pesos matag kilo sa miaging semana. Samtang misaka sa presyo sa matag kilo sa manok nga anaa sa 168 pesos matag kilo, itandi sa 155 pesos matag kilo sa miaging semana. Hinuon walay paglihok sa presyo sa karneng baka nga nagpabilin sa 400 pesos matag kilo. Ang pagsaka sa presyo epekto sa taas nga demand karon kumpara sa Semana Santa nga gamay lang ang namalit og karne. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Paray lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.